From Nelson Lumpay. Valid ba ang kasal ng ibang sekta o born-again Christian sa Diyos? Yan po. Brother Angel. Okay, considered po 'yan na na civil lang. So para hindi po 'yan ang una-una, tandaan po natin nung sinabihan na sa Mateo 18:18 na sinabing whatever you bind here on earth, it will bound to heaven. Kausap niya mga apostol. At mga apostol po 'yan, siya mga bishop at mga kaparian. Lagi natin pinapaliwanag 'yan. At yung mga kaparian, yung mga apostol na bishop at kaparian sa kasaysayan po, wala namang ibang pinagsalian yan ng kapangyarihan hanggang sa panahon ngayon kundi lang ang Roman Catholic Church bishop. So bishop, priest, sila lang po, no. So outside ang ginawa kasi po ng mga yan, no, nagbasa ng Biblia. Pagkabasa ng Biblia ba naman nagkasal? So tanong, sino nagsabi sa kanila magkasal sila? No? Even in pinaka-founder, dati nga may tinanong ako diyan nung sa born again siya. So sabi ko, bro, yung mga nagbibigyan nung na-convert na siya sa Catholic eh. So sabi ko, bro, nung pastor ka ba nagbibinyag ka? Yes. So yung mga pastor nyo bininyagan ng pinaka-pinuno nyo, pinaka-founder? Yes, sabi niya. So sabi ko, tinanong ko, yung pinaka-founder mo, sino nagbinyag? Hindi makasagot. So ganun din. So ang mga pastor ngayon nagkakasal sila. Tanong, sino nagkasal doon sa pastor? Sino pinaka-founder? Sino magkakasal doon? Wala. So magpapakasal yun sa iba, pero hindi doon sa sekta niyang tinatag. So doon mo makikita, no, the authority is not there, and yung kasal nila hindi sacraments. Why? Yung sacraments po initiate po mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Binigay niya sa mga apostol. At whether we like it or not, tanggapin man natin o hindi, ang mga nagsulputang sekta, napakalayo doon sa tinatawag ng apostolic succession. Yun po kasi yung difference doon no? Yung pong apostolic succession, doon nagkakaproblema. So mag-iisip tayo, may kamag-anak ka ngayon, ikinasal sa ibang sekta. Tanungin niyo po, sino yung pinaka-founder nung sekta niya, sino nagkasal? Wala nag-ordain kasi sa kanya, wala nagbigay ng authority, nagbasa lang yun ng Biblia, tapos nagkasal na. So the authority is not there at walang connection siya sa mga apostol. So yun po, sa simbahan po, ang tinuturing yan, mga civil lang po, no? Civil marriage lang, kapatid. So hindi talaga tunay na sacrament yung kasal nila. Yun po yung sagot, kapatid. Salamat. And thank you so much, Brother Angel. At may dadagdag lang ako at Brother Janlo, paki-correct pa akong mali, So masasabi ko pong hindi po yun valid kasi una-una po, hindi po sila naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. No? At dahil po doon, kung babasahin po natin dito sa Mateo 29:18, doon po sabi dito ay bautismuhan, binyagan ng lahat ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Kung mapapansin po natin, yung ibang sekta po, hindi po nagbibinyag ng sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kundi ang mga Romano, Katoliko lamang. Kaya kung ako po yung tatanungin, hindi po valid yung binyag ng ibang sekta. Mali po ba ako? Tama ba, Janlo? Kasal ang tinatanong, bro. Ay, kasal ba? Mali yun kasi may mga pastor na naniniwala sa sinasabi mo, so valid yun. Mayroon ding Trinitarian formula. Ganito lang yan. Sige, Brother Don Reyes. Sa sakramento, merong 4 na elemento para maging valid. Yan ang tandaan nyo palagi. Matter, form, ordained priest, number 1, at intention of the church, yun lang. Yun po yung sinabi ko hapon, kailangan kompleto, nandiyan minister. Yung minister na yun yung ordained priest. Dapat kompleto po talaga yun. Kung wala yun, malabo po yun. Kasal-kasalan lang po yun. Sige po. Pero ang binyag, gamit ang authority ng simbahan, nagiging valid siya pag Trinitarian na ginagamit. Yes, yung tanong na ganyan, pag nagtanong ang pari yan, diba, pumunta sa Roman Catholic Church, magko-convert siya, tinatanong yan So, nabinyagan ba yan ng Trinitarian yan?
So ang sagot ng simbahan po diyan, bawa magpapabinyag po ng ibang sekta, sa binyag yan, magpapabinyag sa yung ibang sekta, babalik sa Catholic Church. Tanong, nabinyagan siya ng Trinitarian sa sektang inaniban niya, mabibinyagan pa ba? So ang sagot po diyan, in-research ko yan sa Catholic Answers. Ang sagot po, depende sa ano yan, tatanungin niya kung Trinitarian. Pag sinabing Trinitarian, nasa discretion na po ng bishop yon kung bibinyagan pa siya o hindi. Pero magdi-decide pa rin yung pare o yung bishop kung i-consider na valid yung ano niya. Pero usually, pag Trinitarian, valid yan. No? So, yun po yung turo ng simbahan yan. But usually, binibinyagan pa rin para sigurado So, yun, kahit Trinitarian formula. Yun po yung sagot, si Sedna. Okay, follow up. Kung ganun pala, pag mixed marriage, parang ang tinatanggap lang doon is yung kung sino yung Katoliko. No, it's just to make the Catholic po na maging legal yung kasal ng Katoliko. It's just for the Catholic lang po yun, no? Kaya tinanggap. So, kumbaga, consideration po ng Catholic yan para sa ibang sekta na mayroon siyang girlfriend. So, itutuloy po nila yun. Kasi biblical yun Ang sabi rito sa sa 1 Corinto chapter 7, ang sabi malinaw po kasi yon na hindi siya dapat anuhin. Sino to? Bro Jando? Bro Aljan? Bro Jando, sino pa pwede magpakita nun sa 1 Corinto po chapter 7? Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay, sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Nito totoo, ang mga ito ay tinalaga na sa Diyos. Ayan, napakalinaw yan. Biblical po yung mixed marriage. So, kumbaga, hindi kinokondem kasi yung magkaroon ka ng pag-ibig sa ibang hindi kinokondem ng church yan. But, pag binasa mo yan, may pag-asa Sabi rito, ang chance kasi nun, yung baka sakaling ma-encourage mo, yung isang, nagkasal na kayo, no? Ikaw, labas ka sa kasalanan, yun, namumuhay pa rin yun dahil nasa kabila pa yun So, ikaw naman, binibigyan ka ng chance na later on na baka ma-convert mo yung asawa mong ibang sekta, kapatid. Yun po, biblical po yun, si Sedna. Okay, so in the long run pala, kung hindi ka lang dapat mag-stop sa mixed marriage, dapat ma-convince mo yung non-believers or yung hindi Katoliko pala na kailangan maging kasapi sa Katoliko. Ganun po pala yung purpose ng mixed marriage? That's the reasons actually, no? Biblically, hindi mo siya pwedeng hiwalayan, sabi nga rito ni Apostol Pablo. Kasi nga, darating din ang araw, di ba? Nasa sa'yo yun, sana makonvince mo siya. Ang dami ngayon ganun na mixed marriage, kapatid, sa buong mundo. Mga mixed marriage sila. Sooner or later, nako-convert naman nila. So it's just, sabi nga, una-una, biblical. Pangalawa, pinahintulutan ng church yan because of some reasons. Yun nga po, yung isang reason, dito nga, ang sabi nga rito, sapagkat ang lalaki hindi sumasampalataya, ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. So because of your husband, nagiging karapat-dapat siya kasi darating din nga naman ang araw, sabi rito, ay magiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging marapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, hindi malilinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. So, in other words, talagang ina-allowed yan para sana hopefully, no, someday ma-convince yung asawa niya, kapatid.